Pagpapatuloy at wawakasan natin ang ating pong series of sermons sa Book of Esther na pinamagatan po nating Concealed Yet Active. Okay, so nasa last portion na po tayo ng chapter 9 until chapter 10. So babasahin po natin chapter 9 verse 20 hanggang chapter 10 verse 3. Okay, so this will be the end of our series in the book of Esther. Okay, babasahin ko mula sa ang Biblia. Okay, verse 20 hanggang chapter 10 verse 3. Itinala ni Mordecai ang mga bagay na ito at nagpadala ng mga sulat sa lahat ng Hudyo na nasa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasuerus na malapit at gayon din sa malayo, na ipinagbilin sa kanila na kanilang ipagdiwang ang 14 na araw ng buwan ng Adar at ang 15 niyon taon-taon, bilang mga araw na nagkaroon ng kapahingahan ng mga Hudyo sa kanilang mga kaaway. At ang buwan na ang kapahingahan o ang kapanglawan ay naging kasayahan para sa kanila at mula sa pagtangis ay naging mga araw ng kapistahan. Gagawin nila ang mga iyon sa mga araw ng pagsasaya at kagalakan, mga araw para sa pagdadala ng mga piling bahagi ng handog na pagkain para sa isa't isa at kaloob para sa mga dukha. At ginawang kaugalian ng mga Hudyo ang bagay na kanilang sinimulan at gaya ng sinulat ni Mordecai sa kanila. Si Haman na anak ni Amedata na Agageo, na kaaway ng lahat na Hudyo, ay nagbalak laban sa mga Hudyo upang lipulin sila at pinagpalabunutan ang Pur upang durugin at lupilin sila. Ngunit nang si Esther ay humarap sa hari, siya ay nagbigay ng utos na nakasulat na ang kanyang mga masamang balak laban sa mga Hudyo ay mauwi sa kanyang sariling ulo at siya at ang kanyang mga anak ay dapat ibitin sa bitayan. Kaya't kanilang tinawag ang mga araw na ito na Purim, ayon sa katagang Pur. Ito ay dahil sa lahat ng nakasulat sa sulat na ito at dahil sa naranasan nila sa bagay na ito at dahil sa lahat ng dumating sa kanila. Ang mga Hudyo ay nagpasya at nangako sa kanilang sarili na sa kanilang mga anak at sa lahat ng umanib sa kanila na walang pagsalang kanilang pinagdiriwang ang 2 araw na ito ayon sa nakasulat at ayon sa panahong itinakda taon-taon. Ang mga araw na ito ay aalalahanin at ipagdiriwang ng bawat salinlahi sa bawat angkan, lalawigan at lungsod. At ang mga araw na ito ay Purim. Ng Purim ay hindi lilipas sa mga Hudyo o ang mga alaala man sa mga iyon ay lilipas sa kanilang mga anak. Na magkagayoy si Reyna Esther na anak ni Abihail at si Mordecai na Hudyo ay nagbigay ng buong nakasulat na kapamahalaan upang pagtibayin ang 2 sulat tungkol sa Purim. Ang sulat ay ipinadala sa lahat ng mga Hudyo sa 127 lalawigan ng kaharian ni Ahasuerus na may mga salita ng kapayapaan at katotohanan na mga araw na ito ng Purim ay ipagdiwang sa kanilang mga takdang panahon ayon sa ibinilin sa mga Hudyo ni na Mordecai na Hudyo at ni Reyna Esther at ayon sa kanilang ipinasya sa kanilang sarili at para sa kanilang mga anak tungkol sa kanilang mga pag-aayuno at pagdaing. Verse 32, at pinagtibay ng utos ni Reyna Esther ang mga kaugaliang ito ng Purim at iyon ay itinala. Chapter 10, verse 1, si Haring Ahasuerus ay nagpataw ng buwis sa lupain at sa mga baybayin ng dagat. At lahat ng mga gawa ng kanyang kapangyarihan at kalakasan at ang buong kasaysayan ng malakas o mataas na karangalan ni Mordecai na ibinigay sa kanya ng hari, hindi ba nakasulat sa aklat ng mga kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia? Verse 3 ng chapter 10, kapagkat si Mordecai na Hudyo ay pangalawa kay Haring Ahasuerus
at siya ay makapangyarihan sa gitna ng mga Hudyo at bantog sa karamihan ng kanyang mga kamag-anak sapagkat inuna niya ang kapakanan ng kanyang bayan at namagitan para sa ikabubuti ng lahat niyang mga kababayan. Pagpalayan ng Panginoon ang pagbasa natin sa kanyang mga salita. Ito pong kwento ni Esther ay isang makapangyarihang paalala na hindi kailangan ng Diyos ang pagkilala ng tao para tumanggap siya ng kaluwalhatian. Ito po ay consistent sa ating pinag-aralan sa ating Bible class kanina, na hindi kailangan ng Diyos ang sinumang tao at hindi kailangan ng Diyos ang anumang kayang ibigay at ihandog ng tao kasama ng pagluwalhati sa Kanya. Kayang luwalhatiin ng Diyos ang Kanyang sarili kahit na hindi siya binibigyan ng kaluwalhatian ng tao. At dito po sa storya na ito, all throughout, from the beginning until the end, God glorified Himself though He is concealed in the eyes of men. So hindi po binanggit ang pangalan ng Diyos ni isang beses dito po sa buong aklat na ito. From the beginning until the end. Kaya nga po maraming mga scholars, maraming mga matatanda at lumipas ng mga mangangaral ang nagkakaroon ng duda sa pagiging valid ng Book of Esther na maging bahagi ng banal na aklat ng Diyos sapagkat hindi binanggit ang pangalan ng Diyos kahit minsan. Pero kung naniniwala na yun po ang isa sa mga teknik ng sumulat ng aklat na ito para ipakita na kaya ng Diyos na isakatuparan ang anumang nais niya even without the recognition of men. Even without the worship of men, even without the service of men. Ang pinakamahalaga pong bagay sa storya na ito na paulit-ulit na pinatunayan sa atin ay ang ginawa ng Diyos sa likod ng mga pangyayari para gawin kung ano yung gusto niya. Hindi po para mangyari ang gusto ng tao, hindi para mangyari ang gusto ni King Ahasuerus, hindi para mangyari ang gusto ni Queen Esther, hindi para mangyari ang gusto ni Mordecai, hindi para mangyari ang gusto ng mga Hudyo o mga kaaway ng mga Hudyo, kundi ang gustong mangyari ng Diyos sa lahat ng mga kaganapan sa likod ng mga natunghayan natin sa buong kwento na ito. The Jews were not just preserved, but they also enjoyed peace in the end in the foreign land they live in. I think that's the point of the last few verses ng chapter 9 at maging na buong chapter 10. Ipakita sa atin na hindi lang iniligtas ng Diyos sa mga Hudyo, kundi binigyan sila ng kapayapaan at pinanatili silang mapayapa kahit na sila yung nabubuhay sa banyagang bansa. Gusto ko pong i-summarize ang ating pag-aaral sa ganitong paraan. Peace is given and sustained by God who acts even without being recognized. Ang kapayapaan po ay binibigay at pinapanatili ng Diyos na gumagawa kahit na hindi po siya binibigyan ng sapat na pagpapahalaga at pagkilala. Hindi kailangan ng Diyos ng pagkilala ng tao para kumilos siya. Hindi po kailangan ng Diyos ng pagmamakaawa ng tao bago siya humakbang. Gagawa, kikilos ang Diyos ayon sa kanyang nais at gagawin niya kung anong kanyang gusto with or without the recognition and help of men. So dalawang bagay po yung gusto nating i-emphasize sa ating huling pag-aaral na ito. Una, peace achieved. And then pangalawa, peace sustained. Okay? So kapayapaang tinanggap at kapayapaang pinapanatili. Tingnan muna natin yung una, peace achieved. Tapos na ang digmaan. Doon pa lamang sa unang bahagi o kalahating bahagi ng chapter 9 na pinag-usapan natin noong nakaraang Lord's Day. Nakita natin tapos na ang digmaan at nagtagumpay na ang mga Hudyo. Nag-survive na sila. Hindi po sila nalipol. Ang totoo, nilipol nila ang kanilang mga kaaway. Ang tensyon at takot ay napalitan ng pagdiriwang at pag-alala sa kanilang pagtatagumpay. Ang huling mga
talata ng Kapitulo Siyam ay nakatutok sa kung paano at bakit naitatag ang pista ng Purim. Kaya hanggang sa kasalukuyan po, ano, sa Israel, ang mga Hudyo, pag dumadating ang date na ito, I think March 14 or 15, every year, sineselebrate po nila yung tinatawag na Feast of Purim. Okay, hanggang ngayon yan, sineselebrate pa rin nila yan. And I believe, these last few verses and chapter explains to us, or explain to us in details, bakit ang pista po na ito ay napakahalaga sa mga Hudyo. Bakit hanggang ngayon ay sineselebrate pa rin nila ito? Binigyan po tayo ng dalawang dahilan dito. Una, it was the time they had rest from their enemies. So yun po yung una at pangunahing dahilan kung bakit pinagdiriwang ng mga Hudyo ang pista ng Purim. Sapagkat sa panahon na ito ay binigyan po sila ng Diyos ng kapahingahan mula sa kanilang mga kaaway. That is very significant. At ito po yung mababasa natin sa verses 20 to 22a. Itinaga ni Mordecai ang mga bagay na ito at nagpadala ng mga sulat sa lahat ng tao na nasa lahat ng lalawigan ni Haring Ahasuerus na sa malapit at gayon din sa malayo na ipinagbibiling sa kanila na kanilang ipagdiwang ang ika-14 na araw ng buwan ng Adar at ang ika-15 niyon taon-taon, verse 22a, bilang mga araw na nagkaroon ng kapahingahan ang mga Hudyo sa kanilang mga kaaway. At ang buwan na ang mga kapanglawan ay naging kasayahan para sa kanila at mula sa pagtangis ay naging mga araw ng kapistahan. So sangayon po sa sulat ni Mordecai, ito po mga talatang binasa natin, ang pista po ng Purim ay dapat ipagdiwang sapagkat pinapaalalahanan nito ang lahat ng mga Hudyo kung papaanong sila ay binigyan ng Panginoon ng kapahingahan mula sa kanilang mga kaaway. Yung pong salitang ginamit dito para sa kapahingahan, sa Hebreyo ay maraming kahulugan. Yung isang kahulugan ng salitang ginamit dito para tukuyin yung kapahingahan ay cease, o pagtigil, o paghinto. Or pwede din namang settle down. Kumbaga, sa alon ng malalakas na dala ng malalakas na hangin o pagka tumigil yung malalakas na halin, nagsisettle down o pumapayapa, no, yung alon sa dagat. Or, ang pinakasimpleng salita na pwede nating ipalit, no, o ipakahulugan sa salitang ginamit dito, quiet o tahimik. So, ibig sabihin, nung sinabi ni Mordecai na binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa kanilang mga kaaway, ang ibig sabihin, ito yung araw kung saan nakamit ng mga Hudyo ang kapayapaan sa lahat ng dako sa lugar kung saan sila naninirahan. Yun ang ibig sabihin. So nagdiriwang sila ng pista ng Purim para paalalahanan sila. Binigyan tayo ng Panginoon ng kapayapaan ng mga araw na ito. May mga scholar po ang naglalagay ng duda pagdating sa dahilan kung bakit ipinagdiriwang ang pista ng Purim. Kasi pag pinag-aralan nyo lahat ng mga pista ng mga Hudyo sa Lumang Tipan, lahat ng mga pista na yun ay inutos ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Okay? So hindi na natin iisa-isahin yung lahat ng pista ng mga Hudyo, pero isa sa mga kilala ay yung pong pista ng Paskwa. Ba? Kung saan inaalala nila yung pagpapalaya sa kanila ng Diyos mula sa pagiging alipin sa Ehipto. Kaya po nila pinagdiriwang ito bilang isang pista dahil inutos ng Diyos. Sa pamamagitan ni Propeta Moises, sa lahat ng mga Hudyo, nagagawin nila ito perpetually, no? Sa kanilang buhay habang sila ay nandito sa ibabaw ng mundo. Pero sabi ng mga scholars, ito pong pista ng Purim hindi naman inutos ng Diyos. Ang nag-utos nito para ipagdiwang na lahat ng mga Hudyo, si Mordecai at saka si Queen Esther. Pero hindi ang Diyos. No? Kaya nagdududa ang maraming mga scholar kung legitimate nga ba na ipagdiwang ng mga Hudyo ang pista na ito. Pangalawang dahilan, yung pong tinatawag na vertical aspect ng event na ito, very obvious. Ibig sabihin, nagbibigay sila, di ba? Sabi niya, magbibigay sila ng mga pagkain sa isa't isa.
at magkakaroon sila ng kasiyahan sa panahon ng celebration ng pista na ito. Pero wala yung tinatawag na horizontal aspect, absent. Yung horizontal absent. Magsasaya ang mga tao, magbibigay ng mga pagkain, pero walang binanggit na pangalan ng Diyos. Hindi naman binanggit ang pangalan ng Diyos eh. Dito sa pagdiriwang na ito, hindi naman sinabi na ipagdiwang natin ang araw ng Purim dahil pinalaya tayo ng Diyos o kaya binigyan tayo ng kapayapaan ng Diyos. Hindi nga po binanggit ang pangalan ng Diyos. Kaya sabi ng ibang mga scholars, dapat nga bang i-celebrate ng mga Hudyo, pista na ito, hindi naman ito utos ng Diyos. Utos ito ng tao. Now, the author may not have mentioned the name of God in the entire book of Esther, pero paulit-ulit po tayong pinapaalalahanan ng sumulat na bagamat ang Diyos ay nakatago. Sa kwento ni Esther, siya naman po ay aktibo na kumikilos sa likod ng lahat ng mga pangyayari. Ibig sabihin, sa buong aklat na ito, lahat ng mga nangyari, sa lahat ng mga nag-transpire sa kwento na ito, hindi mangyayari kundi kumilos ang Diyos. Kundi pinahintulutan ng Diyos. Halimbawa, hindi po magkakaroon ng tagumpay si Esther at saka si Mordecai sa kanilang plano na iligtas sa mga Hudyo kung hindi po namagitan ng Diyos. Diba? Kung hindi namagitan ng Diyos, hindi po mapipiling queen si Esther. No? Kung hindi po namagitan ng Diyos, kung hindi po kumilos ang Diyos, hindi mapopromote si Mordecai. Siguro tuluyan ang malilimutan si Mordecai hanggang mamatay siya. No? Imbis na nga siya yung ma-promote, ang ipinromote ni King Ahasuerus si Haman. No? Pero, nakita natin sa mga susunod na chapter, kumilos pa rin ang Diyos, no? Na-expose si Haman, no? At ang kanyang kasamaan, pinatay si Haman dahil sa kanyang kasamaan at ipinalit sa kanyang posisyon si Mordecai. Kaya ako naniniwala, kahit po itong pista ng Purim, ay nasa likod pa rin po nito ang pagkilos ng Diyos. At yung author, kaya niya inilagay itong detalye na ito, no, na sineselebrate nila sa kanilang history, dahil naniniwala siya na kahit ang pista ng Purim ay hindi magkakaroon ng kabuluhan kung hindi kumilos ang Diyos. Para bigyan ng tagumpay ang mga Hudyo laban sa kanilang mga kaaway. Yung pong phrase dito na ginamit na rest from their enemies. Makikita natin sa verse 22a, sabi dyan, bilang mga araw na nagkaroon ng kapahingahan ang mga Hudyo sa kanilang mga kaaway. Actually, yung phrase na ito is a recurring theme in the Old Testament. Ibig sabihin, hindi lang po dito ginamit yung mga katagana yan na rest from their enemies. Okay? Ito po yung mababasa natin sa mga naunang bahagi ng kanilang kasaysayan. Halimbawa, doon po sa Genesis o sa Deuteronomy chapter 25 verse 19, ipinangako ng Diyos na lilipulin niya ang lahat ng mga Amalesita sa panahon ni Moises, at ginamit niya rin po yung phrase na yan, no? Kapahingahan mula sa kanilang mga kaaway. Basahin ko po sa inyo Deuteronomy 25:19. Na wala pa si Queen Esther niyan. Wala pa si Mordecai niyan. Okay? Muna yung bata. Babasahin ko po sa inyo. Kaya't kapag binigyan ka ng Panginoon mong Diyos ng kapahingahan sa lahat ng iyong mga kaaway sa palibot, sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana upang angkinin ay yung papawiin ang alaala ng Amalek na sa ilalim ng langit, huwag mong kalilimutan. Dito makikita natin, no? Hindi pa nasasakop ng Israel ang lupang ipinangako, pero meron ng binanggit ang Diyos. Sabi niya, bibigyan kayo ng Diyos ng kapahingahan sa lahat ng inyong mga kaaway sa palibot ng inyong lupain. So hindi po bago sa Book of Esther yung phrase na the rest or rest given for or rest from their enemies. No, dito po sa kanilang experience. Meron pang isang example. No, doon po sa panahon naman ni Joshua. Na-enjoy ng bayan ng Israel ang kapayapaan mula sa kanilang mga kaaway nung panahon na si Josue po ay matanda na at nasakop na nila ang lupa
na ipinangako, nakatawid na sila doon sa ilog ng Jordan. Okay? At nagsisimula na silang manakop ng mga teritoryo ng lupain ng Kanaan. At ito pinabasa natin sa Joshua 23 verse 1. Ito yung advanced years na ni Josue, malapit na siyang mamatay. Ito ang sabi po sa talata na yan, at nangyari pagkaraan ng maraming araw nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Josue matanda na at puspos na ng mga taon. So na-enjoy ng Israel ang kapayapaan sa lupang ipinangako dun sa mga huling araw ni Josue na kanilang pinuno. Pero pansinin niyo pong mabuti, dito po sa mga verses na binasa ko, binanggit ang pangalan ng Diyos. Binanggit ang pangalan ng Diyos. And in fact, sinasabi po sa mga talata na ito na ang kapahingahan mula sa kanilang mga kaaway ay binigay ng Diyos. Pero pagdating natin sa Book of Esther, hindi binanggit ang pangalan ng Diyos, pero ginamit yung phrase, binigyan sila ng kapahingahan mula sa kanilang mga kaaway. Ako naniniwala na sinadya po ito ng sumulat, no? At ang sino mang seryosong Hudyo dapat mare-recognize niya ng malinaw ang intensyon ng sumulat na ang paggamit ng phrase na ito ay pagtukoy na ang kanilang tagumpay sa kanilang mga kaaway at ang kapayapaan na kanilang tinatamasa sa lupain na ito ay galing sa Diyos. Hindi man binanggit ang pangalan ng Diyos, but by the use of the phrase, rest from their enemies, pinapatukuyan ng sumulat na sa likod ng kanilang tagumpay at sa likod ng dahilan o ang dahilan ng kanilang pagdiriwang ng pista ng Purim ay walang iba kundi ang soberanong pagkilos ng Diyos sa lahat ng mga nangyari para bigyan ng mga Hudyo ng kapayapaan. Hindi natin kailangan banggitin ang pangalan ng Diyos para lamang kilalanin na ang tagumpay ay galing sa Kanya. Yun ang ibig sabihin ng sumulat ng Book of Esther. Bakit? Sapagkat sa likod ng lahat ng mga pangyayari, Diyos lang ang pwedeng maging paliwanag para sa kanilang tagumpay. Wala nang iba. Diba? Pinaliwanag ko sa inyo noong nakaraan, paulit-ulit, hindi kayang magtagumpay ng mga Israelita laban sa kanilang mga kaaway. Kahit na meron silang makabagong mga kagamitang pagdigma, talo pa rin sila pagdating sa bilang, pero nagtagumpay sila sa huli. At na-overwhelm nila yung kanilang mga kaaway. Bakit? Sapagkat binigyan sila ng Diyos ng tagumpay. At ang isa sa naging bunga ng tagumpay na yon, nagkaroon sila ng kapayapaan. Nagkaroon sila ng kapahingahan mula sa kanilang mga kaaway. So that's the first reason, no, na ibinigay sa atin ng author. Bakit pinagdiriwang ng mga Hudyo ang pista ng Purim? Pangalawa, it was the time when the plans of the enemies were reversed. Ito po yung panahon kung saan ang plano ng mga kaaway laban sa mga Hudyo ay nabaligtad. No? Verse 24 and verse 25. Sinulat ni Mordecai ito, napakahalagang detalye, at hindi natin dapat i-overlook ito. No? Sabi po dito, si Haman, na anak ni Amedata na Agageo, na kaaway ng lahat na Hudyo, ay nagbalak laban sa mga Hudyo upang lipulin sila at pinagpalabunutan ng Pur upang durugin at lipulin sila. Verse 25, ngunit nang si Esther ay humarap sa hari, siya ay nagbigay ng utos na nakasulat na ang kanyang masamang balak laban sa mga Hudyo, take note, ay mauwi sa kanyang sariling ulo. At siya at ang kanyang mga anak ay dapat ibitin sa bitayan. So this is another clue. Kahit hindi binanggit ang pangalan ng Diyos, tinutukoy ng sumulat na Diyos ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kapayapaan ng mga Hudyo at kung bakit nalipol ang lahat ng kanilang mga kaaway, beginning with Haman and all of his sons. The great reversal that happened here is far from being just a coincidence. Baka tulad ng sinabi ko sa inyo, pagka po nangyari ng maraming beses ang isang pangyayari, hindi na po yan coincidental. Intentional na po yan. No, determined na po yan ng isang higher power. No, kaya hindi na po coincidence, no, na na-expose si Haman. No, hindi na po coincidence na
binigyan ng pabor ni King Ahasuerus si Queen Esther. Hindi po coincidence na na-promote si Mordecai. Hindi po coincidence na yung pong pinihandang bitayan para kay Mordecai naging bitayan ni Haman. Wala pong coincidence dyan. Wala pong nagkataon dyan. Naniniwala po tayo that circumstances surrounding this story did not happen by mere chance. Ang Biblia po ay maliwanag sa kanyang pagtuturo na Diyos lamang ang may kapangyarihan para magbago ng lahat ng bagay na ibig niyang baguhin. Halimbawa, ang Diyos ang may kapangyarihan para baguhin ang mga panahon, maging ang mga pinuno ng mga bayan at mga empire. Tingnan po sinabi sa Daniel chapter 2 verse 21. Sabi po diyan, siya, ang Diyos, ang nagbabago ng mga panahon at mga kapanahunan. Siya ay nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Kita mo? Ang soberanong kapangyarihan ng Diyos kayang baguhin ang mga panahon. Diba? Kaya niyang gawing tag-init ang taglamig. No? Kaya niyang gawing tag-ulan ang tag-init. No? Kaya niyang gawing panahon ng tagsibol. Kaya niyang gawing panahon ng tagtuyot and so on and so forth. Ang mga panahon, kaya niyang baguhin ng mga hari. Kaya niyang palitan ng hari. Sabihin hindi, namamatay kasi sila kaya sila napapalitan. Ina-assassinate sila kaya sila napapalitan. Hindi. Lahat ng mga yan, pinapahintulutan ng Diyos na mangyari sapagkat yun ay kasama sa kanyang plano. Hindi lang yan. Diyos din ang may kapangyarihan na baguhin ang direksyon ng mga plano ng tao. Ito yung sinabi sa Proverbs 16 verse 9. Ang puso ng tao ang nagpapanukala ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nangangasiwa ng kanyang mga hakbang. Ibig sabihin ng talata na yan, kahit anong plano ang gawin natin, kahit gaano kaganda yung mga plano na yan, Diyos pa rin ang masusunod kung ano ang mangyayari. Diyos pa rin ang nagtatakda kung ano yung matutupad. Minsan nagtataka tayo, bakit lahat ng planong ginawa ko napakaganda, hindi nangyayari, yung kabaligtaran na nangyayari. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos na mangyari, yung hindi natin pinagplanuhan. Kapagkat siya ang masusunod, ang layunin niya ang masusunod. Yung masamang plano ni Haman laban sa mga Hudyo ay napigilan, hindi dahil kay Esther, hindi dahil kay Mordecai, hindi dahil namagitan si Esther para sa mga Hudyo, hindi dahil na-promote si Mordecai at naging prime minister, hindi. Nabigo ang mga plano ni Haman, pinatay ang lahat ng kanyang mga anak, ibig sabihin, inubos ang kanyang hari, ang lahi niya, because God allowed those to happen. Yun ang pinahintulutan ng Diyos na mangyari. Yun ang ibig ng Diyos na mangyari. God was behind the changes, maging sa attitude ni King Ahasuerus towards Esther. Bakit si Esther ang nagustuhan niya? Ang dami naman pagpipilian. Kapalagay ko naman, maraming, kung hindi man kasing ganda at kasing kinis ni Esther, baka mas maganda at mas makinis pa kay Esther. Pero bakit ang napusuan ni King Ahasuerus ay si Esther? Siya rin ang nasa likod ng promotion ni Mordecai. Bakit nung araw na yun hindi siya makatulog? No? Bakit kailangan pagbuklat ng record? Pumunta doon sa record ng kabutihang ginawa ni Mordecai para iligtas ang hari mula sa assassination. No? At bakit nausisa na hindi siya nabigyan ng anumang klase ng reward because of that good deed? Diba? Ang paliwanag lang, Diyos ay kumilos sa likod ng mga pangyayari na yon, no? Para i-recognize si Mordecai and later on, maging daan yon para ma-promote siya. All of this needed to happen in order for Haman to be exposed and later destroyed. So ang turo lang dito, God is the one who caused everything to be reversed in favor of the Jews. Ang Diyos ang dahilan kung bakit nabaliktad ang lahat ng mga pangyayari para matupad ang gusto niya. Alam naman natin sa kahuli-hulihan, kaya pinreserve ang mga Hudyo dahil mula sa lahi na ito, magmumula ang ipinangakong Mesyas. Pinreserve ng Diyos sa mga Hudyo kasi may plano siya na hindi pa natutupad. At ang isa sa mga kasangkapang gagamitin niya para matupad ang kanyang plano ay ang lahi ng mga Hudyo. Kaya hindi sila pwedeng malipol. Kaya ang pista ng Purim ay reminder
na ang soberanong Diyos ang kumilos sa lahat ng mga pangyayari para magtagumpay ang mga Hudyo. Hindi tao, Diyos ang dahilan. Okay, let's move to the second one. Hindi lang po sila nagkaroon ng kapayapaan, kundi yung kapayapaan na yan ay nanatili. So this peace was sustained all throughout their existence in this foreign land. Ito pong aklat ni Esther, hindi po nagtapos sa detalyadong pagpapaliwanag kung bakit ipinagdiriwang ng mga Hudyo ang pista ng Purim. Meron pang chapter 10 eh. Kung papansin niyo sa chapter 10, meron 3 verses lang. Very interesting, bakit dapat tapos na sa chapter 9 yung Book of Esther. Bakit pa may chapter 10? Sabi ng maraming mga scholars, ito daw chapter 10 verses 1 to 3 is a postscript. Ano ibig sabihin ng postscript? Sa stories, novels, ang postscript po ay ginagamit ng mga author to provide a final twist, clarification, or commentary doon sa buong story na sinulat nila. Tawag po doon postscript. So ibig sabihin, pwede namang wala yung chapter 10. Pero yung author ng Book of Esther, sinama niya yung chapter 10. At ako'y naniniwala, kaya niya nilagay yung chapter 10 to give clarification. Pagpapaliwanag. Papaliwanag tungkol saan? Tungkol dun sa kapayapaan na meron sila. Na ipinagdiriwang nila sa likod ng pista ng Purim. Okay? So dalawang bagay po yung gusto kong ipakita sa inyo na clarificatory detail dito sa chapter 10. Number 1, peace does not mean the absence of problems. So, yun yung isa sa mga clarification ng author ng Book of Esther, na hindi porket may kapayapaan ang mga Hudyo mula sa kanilang mga kaaway, ay wala na silang kaaway. Saan po natin makikita yan? Verse 1. Anong sabi dyan? Si Haring Ahasuerus ay nagpataw ng buwis sa lupain at sa mga baybayin ng dagat. Bawat detalye na makikita natin sa Biblia mahalaga. At bawat detalye na yan may paliwanag. At ako naniniwala, itong verse 1 na ito may kaugnayan doon sa mga naunang talata na pinag-aralan natin sa chapter 9. Totoo na na-overcome ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at dahil sa pista ng Purim, pinapaalalahanan nila ang kanilang sarili ng kanilang tagumpay, nagse-celebrate sila, dahil binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan mula sa kanilang mga kaaway o kapayapaan habang sila'y naninirahan sa kaharian ni King Ahasuerus. Pero hindi ibig sabihin, malaya na sila sa lahat ng kanilang kaaway. Hindi ibig sabihin wala na silang kaaway. Totoo na si King Ahasuerus naging mabait siya sa mga Hudyo dahil kay Queen Esther. Pinapaboran niya ang mga Hudyo dahil kay Queen Esther, dahil mahal niya si Queen Esther. Pero wag nating kalimutan na si King Ahasuerus pa rin ang hari na may kontrol sa mga Hudyo na naninirahan sa kanyang kaharian. So technically, King Ahasuerus can still be considered an enemy of the Jews. Kaaway pa rin ng mga Hudyo si King Ahasuerus. Okay? Tandaan natin, hindi po mabuting hari si King Ahasuerus. Alam naman natin na nag-i-enjoy lamang si King Ahasuerus kung yung mga bagay na pinapahintulutan niya, nagbibigay ng maraming pakinabang sa kanya. Very selfish ito, si King Ahasuerus. No? He's an evil monarch. No? Isa siyang masamang hari. Hindi po niya pinapahintulutan ng lahat ng nangyari dito para bigyan ng benepisyo ang mga Hudyo. Pinahintulutan niya ang lahat ng mga nangyari dito para bigyan ng benepisyo ang sarili niya at para makinabang yung kanyang kaharian. Yung pong pagpapataw ng buwis, dahil sinasabi po dito sa verse 1 ng chapter 10 ay isang indication na tapos na yung mga internal conflict sa kaharian ni King Ahasuerus involving the people in government. Tandaan natin si Haman yung prime minister during that time. No? At yung tension between Queen Esther and Haman affects the government.
No? Kasi mga matataas yun. Queen yung isa. Yung isa prime minister. At habang nananatili yung conflict between these two giants in the government, magkakaroon talaga ng imbalance, no, sa kaharian ni King Ahasuerus. Kaya lamang, dahil din siguro sa providensya ng Diyos at sa pagkilos ng Diyos, binigyan niya ng pabor yung queen niya. No? Si Queen Esther. No? Kaya po, nanalo yung kanilang plano na i-expose at i-destroy si Haman. Nung natapos na ang lahat ng ito, kasama yung natapos na yung araw na itinakda, no, sa batas na ginawa ni Haman para lipunin ng mga Hudyo, nagtagumpay ang mga Hudyo sa kanilang mga kaaway, nag-focus na ngayon si King Ahasuerus para i-revitalize yung kanyang economy. Okay, wala nang destabilization, wala nang problema sa government. Okay, peaceful na. Siyempre, kung peaceful na yung mga Hudyo, peaceful na rin yung mga nandun sa government na naglilingkod kay King Ahasuerus. And this is the time for additional burden to the people. Okay? Kaya sinasabi ko na si King Ahasuerus, hindi yan kaibigan ng mga Hudyo. Kaaway ng mga Hudyo yan. At itong pagpapataw ng buwis, totoong wala nang banta sa buhay ng mga Hudyo dahil wala nang gustong pumatay sa kanila at wala nang batas na nagbibigay ng kapangyarihan para patayin ang mga Hudyo, meron namang threat sa kanilang mga businesses. Meron namang threat sa kanilang mga finances. Yung mga dagdag na buwis. Diba? At ako naniniwala, hindi makatarungan ang buwis na ito. Okay? Ako'y naniniwala na labis at mapang-alipin ang buwis na ito. This only reminds us that there can never be complete peace in this world. Hindi po magkakaroon ng ganap na kapayapaan sa mundo na ito. Kahit na ba sabihin natin, ang lahat na maging government officials natin, Christian, hindi ibig sabihin yan ay mawawalan na ng problema ang Pilipinas. Hindi ibig sabihin mawawalan na ng corruption sa mga ahensya ng gobyerno. Hindi na mawawalan ng mga ghost projects. So on and so forth. So siguro ngayon, yan pala nga na-expose. Pero ang totoo, marami pang problema yan. Hindi matatapos ang problema. As long as sin remains, there will be problems. Bagamat meron tayong na-experience na tinatawag nating relative peace. Di ba? Nakakatulog naman tayo ng maayos sa gabi. Hindi tayo natatakot na magkakaroon ng bombahan dito sa San Pedro. No? Hindi naman tayo natatakot na pag bumiyahe tayo, may kikidnap sa atin for ransom. No? Naniniwala pa naman tayo na kahit gabi, makakabiyahe tayo at makakauwi tayo ng safe sa ating mga tahanan. Yung mga anak natin na pumapasok sa school, makakauwi rin naman ng buo sa bahay natin pagkatapos ng kanilang mga klase. Ang tawag dyan, relative peace. Pero hindi ibig sabihin na meron tayong ini-enjoy na relative peace, wala nang problema. May sin eh. Makasalanan pa rin ng tao. Makasalanan pa rin ang mundo na ito. Peace is not the absence of problems. Ako naniniwala, peace means we enjoy doing things with lesser conflicts. But not without conflicts. At yan ang pinapaalala sa atin ng mga detalye na ito sa huling kapitulo ng aklat ni Esther. Pangalawa, there are factors contributing to the enjoyment of peace. May mga tumutulong na faktor kaya meron tayong na-enjoy na peace ngayon kahit hindi perfect. It is interesting to note na yung author ng Book of Esther, tinapos ang aklat na ito not with a note about Esther, but a note about Mordecai. Napansin niyo ba yun? Yung verse 3 is a note about Mordecai, not about Queen Esther, pero ang title ng book, The Book of Esther. So, kaya may mga scholars na naniniwala, ang author ng Book of Esther si Mordecai. Pero wala tayong sapat na proof para paniwalaan na si Mordecai ang author. Mas naniniwala tayong anonymous yung author. No? At hindi si Mordecai. At ang isa sa mga ginagamit nila, itong verse 3, anong nakasulat dyan? Sabi dyan, sapagkat si Mordecai, na Hudyo ay pangalawa kay Haring Ahasuerus, at siya ay makapangyarihan sa gitna ng mga Hudyo, at bantog sa karamihan ng kanyang mga kamag-anak,
sapagkat inuna niya ang kapakanan ng kanyang bayan at namagitan para sa ikabubuti ng lahat niyang mga kababayan. Kung lahat ng mga government official katulad ni Mordecai, ang sarap sigurong mabuhay sa Pilipinas. Diba sabi niya, no? Inuna niya ang kapakanan ng kanyang bayan at namagitan para sa ikabubuti ng lahat niyang mga kababayan. Kabaligtaran niya ng lahat ng napapanood natin sa balita ngayon, di ba? Dito, in-inform tayo ng isa sa mga reason kung bakit yung kapayapaan na ini-enjoy ng mga Hudyo ay name-maintain. At ito ay hindi dahil kay Queen Esther. Technically, bagamat maaring nakakatulong din si Esther dahil reyna siya, pero si Mordecai bilang prime minister, yung primary reason kung bakit napapanatili ang kapayapaan sa mga Hudyo habang nabubuhay sila sa isang foreign land. Binigyan ng Diyos si Mordecai ng labis na kapangyarihan, pero yung kanyang kapangyarihan ay hindi niya inabuso, kundi ginamit niya ang kapangyarihan niya para sa kanyang mga kababayan. He became so powerful, even sabi diyan, pangalawa kay King Ahasuerus, at ito yung naging dahilan, no? Kaya yung mga Hudyo, nabuhay sila ng maayos. Hindi ibig sabihin walang problema, hindi ibig sabihin walang conflict, pero nabuhay sila ng mapayapa, generally, sa land of Medes and Persia because of Mordecai. It was Mordecai na naging hands-on sa kanyang pamumuno ang naging dahilan para mapabuti ang lahat ng mga Hudyo na nakatira sa kaharian ni King Ahasuerus. At ako naniniwala, ganito ang ginagawa ng Diyos kahit sa panahon natin ngayon para panatiliin ang kapayapaan sa mundo na ito. Hindi man perfect ang lahat ng ating mga government officials, marami corrupt. Di ba? Nang nag-uumpisa yung pagliliti sa ghost projects, ang lalakas ng boses ng mga senador, ang tatapang magsalita. Pero habang tumatagal, na-expose, kasama pala sila doon sa mga gumagamit ng pera ng bayan, no? Ninanakawan ng mga taong bayan para yumaman sila. Now, tell me what is ironical. That's ironical. Pero dito, bagamat hindi po perpekto ang kapayapaan na tinatamasa natin, pwede pa rin natin ipagpasalamat sa Diyos na kapayapaan pa rin yan. Kaya po tayo binigyan ng mga government officials, kaya po tayo binigyan ng Panginoon ng government para panatiliin yung kapayapaan na yan. No wonder, inuutusan tayo ni Apostol Pablo sa Romans 13 na ipanalangin ang lahat ng mga pinuno ng ating gobyerno. Bakit anong sabi doon? Sapagkat sila po ay mga lingkod ng Diyos para sa ikabubuti ng mga taong bayan. Hindi po lahat ng government officials corrupt. Kaya hindi po lahat ng government officials magnanakaw. Meron pa rin po mga mabubuti dyan. At ako naniniwala, bagamat hindi mga mananampalataya yan, kinakasangkapan sila ng Diyos para manatili pa rin generally yung kapakanan ng mga tao, yung kabutihan ng mga tao. Marami pa rin tayong nai-enjoy. No? Marami pa rin benefit na ibibigay sa atin. Na kung tutusin, wala naman noon, pero naibibigay ngayon at nai-enjoy at tinatamasa ng maraming mga tao sa kasalukuyan. But this imperfect peace provided by these imperfect people remind us that one day, the perfect peace of God will come. Meron pong isang araw na ibibigay ng Diyos ang kanyang perpektong kapayapaan. May pinangako si Propeta Isaias. Sa Isaiah 57:19-21, ganito nakasulat. Kapayapaan, kapayapaan sa kanya na malayo at sa kanya na malapit. Tingnan yung statement, no? Katulad ng sinabi dun sa huling mga verses ng chapter 10. Sa kanilang nasa malayo at sa kanilang nasa malapit. It's the same, ano? Kapayapaan, kapayapaan sa kanya na malayo at sa kanya na malapit, sabi ng Panginoon, at aking pagagalingin siya. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat sapagkat hindi matatahimik. Walang kapayapaan, sabi ng Panginoon, para sa masasama. I believe this is a prophecy that will happen in the future.
Pansinin niyo po, yung real and final peace will only come when the wicked are destroyed. Yan ang sinasabi ni Prophet Isaiah. Magkakaroon lamang ng totoo at ganap na kapayapaan pag nawasak na ang lahat ng masasama. Kailan mangyayari yan? Nangyayari na ba ngayon yan? Hindi. Marami pa rin masama ngayon. Diba, marami nga sa mga masasama nandun sa gobyerno, naglilingkod eh. Kailan mangyayari yung sinasabi ng Propeta Isaiah? Ako naniniwala, mangyayari po ito doon po sa binanggit ko sa inyo nung nakaraang sermon natin na huling Holy War. Tandaan yung binanggit ko sa inyo last Sunday. There will be a final Holy War. At doon po sa Holy War na yon, hindi na po ang mga Hudyo ang lalaban para puksain ang kanilang mga kaaway. Ang lalaban na po doon yung Mesaya, yung anak ng Diyos. At siya po ay hindi lalaban para sa mga Hudyo. Siya po ay lalaban para sa Diyos. At pagdating ng huling Holy War na yon, pupuksain ng Mesaya ang lahat ng kaaway ng Diyos magpakailanman. At pag nangyari po yung araw na yan, magaganap po ang totoo at huling kapayapaan. At ito po ay may enjoy ng lahat magpasawalang hanggan. Ngayon, meron po tayong na-enjoy na kapayapaan dahil Christians tayo, dahil members tayo ng church ng Panginoon. Pero ito po ay partial peace. Diba? Sabi sa Ephesians 2:14, sapagkat siya ang ating kapayapaan sa kanyang pinag-isa, na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang humahati. Diba? So sa church, meron ng Hudyo, meron ng Gentiles, no? Meron ng free, meron ng slaves. So lahat, no, pantay-pantay na. Lahat nagiging member na ng church basta naging Christian ka ngayon. And I believe merong dulot na kapayapaan yan. Kaya dapat sa church peaceful eh. Diba? Dapat hindi magulo sa church. No? Kapag ka magulo sa church, wala ang spirito ng Diyos doon eh. Okay? Huwag ka na magstay sa isang church na walang peace na galing sa Panginoon. Bagamat partial peace, dapat may peace. Ako'y naniniwala, sa final judgment, may enjoy natin ang true and final peace. Bakit? Sapagkat sa araw na yan, ilalagay na ng Diyos sa paanan ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kanyang mga kaaway. Pupuksain na ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga kaaway. Wala nang matitira. Ang matitira na lamang yung mga righteous. Ang matitira na lamang yung mga justified. Ang matitira na lamang yung church. Yung tinubos ng Panginoon ng kanyang sariling dugo. Yun na lang matitira sa mundo. At pag nangyari yan, wala nang kaaway, wala nang problema. At pag wala nang kaaway, payapa na. At yun yung hinihintay natin na peace. Yun yung hinihintay natin na true and final peace. At mangyayari yan, may enjoy mo yan pag naging Christian ka. May enjoy mo yan, mangyayari yan pag dumating na ang Panginoong Jesucristo at dinala niya na yung kanyang kaharian at ginawa niya ng kaharian ang mundo na ito. Ang tanong, kasama ka ba sa mag-enjoy ng totoo at ganap na kapayapaan na dala ni Kristo? O hindi? Dalawa lang pong tao ang matitira pagdating ng araw ng paghukom. Yung mga mag-enjoy ng kapayapaan dala ni Jesus, bunga ng kanyang holy war, laban sa mga kaaway ng Diyos, at yung mga mapapasama sa parurusahan dun sa holy war na yon dahil mga kaaway sila ng Diyos. Sana mapasama ka sa mga ililigtas at bibigyan ng Panginoon at mag-i-enjoy ng kanyang kapayapaan. Manalangin tayo. Aming Ama, maraming salamat sa napakagandang series namin sa Book of Esther. Sila lamang na mga nakakakita ng mga katotohanan at mga nakaka-experience sa katotohanan nito makaka-appreciate ng kagahandahan ng Book of Esther. Mawala na ang doubt namin. Hindi dahil hindi binanggit ang pangalan mo ay hindi ka present. Yes, you were concealed, but you are active behind all of the scenes from the beginning until the end of this book. At ikaw ang susi kung bakit nagkakaroon ng tagumpay ang mga Hudyo at hanggang ngayon nagdiriwang sila ng pista ng Purim kung saan pinapaalalahanan sila na
Binaligtad mo ang lahat ng mga pangyayari para sa kanilang pabor. At pinatay mo ang lahat ng kanilang mga kaaway para bigyan sila ng kapayapaan. Ikaw nga talaga, O Diyos, ay isang kahanga-hanga at napakabuti at napakamagandang Diyos talaga. Bagamat hindi kami bahagi ng kasaysayan nila, kami naman ay bahagi ng isang mas matingkad na kasaysayan at mangyayari ang isang final holy war kung saan kung talagang kami mananampalataya, we will belong to the victorious sapagkat ang Panginoon namin ay magtatagumpay laban sa lahat ng kanyang mga kaaway at pupuksain lahat sila at magdadala siya ng ganap at totoong kapayapaan sa ibabaw ng mundo na ito. Kaya ngayon pa lamang po, O Diyos, nagpapasalamat na kami sa aming ina-anticipate na true and final peace na hindi lang nyo binigay sa amin, kundi mananatili magpasawalang hanggan. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.